tayo lingapin, bayan muling magtipon, awitan ang Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin, sa piging sariwain, ligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo na may laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, sama-sama tayong magpasalamat sa Diyos sa dakilang biyaya na ipinagkaloob niya sa atin sa pagsapit ng ika-103 na anibersaryo ng pagkakasarilya ng ating probinsya ng Marinduque. At patuloy nating hilingin ang kanyang biyaya upang tayo ay patuloy at sama-samang kumilos sa patuloy na pag-unlad ng ating minamahal na probinsya. At upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, sama-sama muna nating aminin ang mga nagawa nating pagkukulang at pagkakasala sa Diyos, sa ating kapwa at sa ating mismong sarili. At buong kababaang loob nating sambitin. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ng mga galing sa Espiritu ng kabanalan upang sa salita at gawain aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang liturhiya ng salita ng Diyos. Magsiupo po ang lahat at taimtim nating pakinggan ang mga pagbasa. Ang unang pagbasa ay mula sa Aklat ni Sirach, Kabanata 2, mga talata 1 hanggang 13. Humanda ka sa mga pagsubok. Pagbasa mula sa Aklat ni Sirach. Anak ko, kung nais mong maglingkod sa Panginoon, humanda ka sa mga pagsubok. Maging tapat ka at magpakatatag. Huwag kang masisiraan ng loob sa panahon ng kasawian. Manalig ka sa Panginoon at huwag kang lalayo sa Kanya. Kung nais mong tumiwasay habang nabubuhay, tanggapin ang anumang ipagkaloob sa iyo. Tiisin mo ang kadustaan kahit ano ang mangyari. Kung
ang ginto ay dinadalisay sa apoy, ang banal ay sinusubok ng Panginoon sa apoy ng pagtitiis. Magtiwala ka at tutulungan ka niya. Maging tapat ka sa Kanya at makakaasa ka. Kayong may takot sa Panginoon, maghintay kayo sa Kanyang habag. Huwag kayong lalayo sa Kanya nang hindi kayo mapahamak. Kayong may takot sa Panginoon, magtiwala kayo sa Kanya. At walang pagsalang tatanggap kayo ng gantimpala. Kayong lahat na may takot sa Panginoon, umasa kayo sa Kanya. Pagpapalain niya kayo, pasasaganain at paliligayahin magpakailanman. Tingnan ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno. May nagtiwala ba sa Panginoon na nasiphayo? May nananatili bang naglilingkod sa Kanya na Kanyang pinabayaan? May tumawag ba sa Kanya na hindi niya dininig? Sapagkat maawain at mapagpatawad ang Panginoon, pinatatawad niya tayo sa ating kasalanan, inililigtas sa kagipitan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan, ang ating pong itutugon. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Ulitin po natin. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong makakamtan. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Iingatan ng Diyos, yaong masunurin. Ang lupang minanay di babawiin. Kahit na sumapit ang paghihikahos, di mararanasan nila ang magdahop. Tugon. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Ang mabuti gawin, masamay itakwil, at mananahan kang lagi sa lupain. Pagkat yaong bayang wasto ang gawain, ay mahal ng poon, hindi itatakwil. Sila'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masamay ihihiwalay. Tugon. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid, iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila't Kanyang tutulungan, laban sa masama ipagsasanggalang, sapagkat sa poon nangungubling tunay. Tugon. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Ang ating pong mabuting balita ay ayon kay San Marcos, Kabanata 9, mga talata 30 hanggang 37. Magsitayo po ang lahat bilang pagbibigay galang sa mabuting balita. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pinupuri ka namin, Panginoon. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan ng Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Capernaum. Nang sila nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila.
Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, ang sino mang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat at taimtim nating pakinggan ang homilya. Sa atin pong minamahal na gobernador, ang ating lalawigan, Governor Presby Velasco, sa mga bukal, Tita Mercy, Tita Minda, Bukal Manggol, kay Bukal Bal, kay Tres Mangkukan, at sa aking classmate, si Dindin Office Mercado. Sa inyo po lahat, mahal na bayan ng Diyos, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po sa iyo, Father. Naalala ko yung komersyal ni ating minamahal na Susan Roses, ang yumaong Susan Roses. Siguradong tanda niyo ito, ano? Isa yata yung kilalang komersyal nun, ano? Ang kanyang paalaala, huwag mahihiyang magtanong. Yun, right med. Huwag mahihiyang magtanong, may right med ba nito? Magandang paalaala, di ba? Dahil nga, hindi kapisado yung gamot, hindi pa gaanong kilala, ay huwag mahihiyang magtanong. Dahil sa mundong ibabaw nating ginagalawan, yan lang po ang hindi pinagbabawal, ano? Palagay kayo walang paalaalang ganun, ano? Bawal magtanong. Ay, wala wari ko nakalagay niya na nakapaskil, ano? Pwede lagi magtanong. At sigurado naman, pag may nagtanong, ay may sagot, di ba? Hindi mo lang alam mo yung sagot. Kung maigi o tama. Dahil yun, marami ng style ngayon, di ba? Magtanong ka, ang sagot ay secret. Magtanong nga niya, sagutin ka ng secret. Aba, ay mabigat yun, ano? Pero, magandang paalaala ito. Huwag mahihiyang magtanong. Sa ating Ebanghelyo na pakinggan, nagpahayag ang ating Panginoong Kristo ng katotohanan tungkol sa kanyang misyon. Pinahayag niya doon sa unang bahagi ng ating Ebanghelyo, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Yung pahayag na ito ng ating Panginoon, hindi nauunawaan ng kanyang mga alagad. Dahil alam naman natin na yung mga alagad, ito yung mga Israelita, ito ay nag-aasam ng darating nilang tagapagligtas na magpapalaya sa kanila mula sa pagkaalipin sa mga Romano. Kaya nandoon yung kanilang pananabik na dumating ang kanilang tagapagligtas. At sa mga ginagawa ng ating Panginoon, sa kanyang mga himala, sa kanyang mga pagpapagaling, so nakita ng mga alagad na narito na ang tagapagligtas. Pero ang kanilang pananaw, ang ating Panginoon ay magiging political Messiah, yung magpapalaya sa kanilang pagkalipin. Pero pinakita ng ating Panginoon, nakakaiba.
ang kanyang pagiging Mesiyas. Hindi lamang sa pagkaalipin sa mga Romano, kundi sa pagkaalipin ng lahat mula sa kasalanan. Kung kaya nga, hindi maunawaan ng mga alagad yung mga pahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Pero mabigat, natatakot silang magtanong. Kaya maganda sanang maipaalaala doon sa mga ito, no? Yung sinabi ni Susan Roses, huwag mahihiyang magtanong. Yung mga alagad, hindi na nga naiintindihan, ayaw po magtanong. No? Pero dito ay pinalalim na ating Panginoon yung kanyang pahayag upang makita ng mga alagad na siya nga ang tunay na Mesiyas na magpapalaya hindi lamang sa pagkaalipin sa mga Romano, kundi sa pagkaalipin mula sa kasalanan. Kung kaya nga, ito ay isang mahalagang paalaala sa atin na tayo, ang nais ng ating Panginoon, maging malaya. Walang ibang hangad ng ating Panginoon sa atin, kundi ang ating kalayaan. Kung kaya nga siya ay nagbuwis ng buhay, nag-alay ng kanyang buong sarili, pinako sa krus na matay at muling nabuhay. At ito yung nagbigay sa atin ng lubos na kalayaan mula sa kasalanan. Kaya nga, ang hamon sa atin, panatilihin natin yung ating kalayaan. Sapagkat ang katotohanan ay pare-pareho naman tayo. Ayaw nating maalipin. Kaya tingnan natin paano natin sinisikap na panatilihin yung biyaya na ipinagkaloob sa atin ating Panginoon. Lagi natin tatandaan ito ay naging bunga ng kanyang pag-aalay ng sarili para sa ating kaligtasan. Kaya sana ay ingatan natin pahalagahan ng lubusan ang ginawang pag-aalay ng ating Panginoon ng kanyang buong sarili para sa ating kaligtasan. At ganito, patuloy tayong pinaalalahanan ng kahalagaan ng ating kalayaan. So tayo, bilang isang probinsya, nagdiriwang na ng ating ika-103, no? Noong foundation ng ating probinsya. Ang ating inaalala natin yung ating pagkasarinlan bilang isang probinsya. Kung kaya nga, sana ito ay ingatan natin lubusan at patuloy nating pagsumikapan na paunlarin ang ating probinsya. Napakaganda ng tema, no? Puso ng Pilipinas. We are the heart of the Philippines, no? Kaya nga, dapat lamang na tayo ay sama-samang patuloy na kumilos upang patuloy tayong umunlad bilang isang probinsya. So napakapalad po natin, maraming biyaya ang dumarating sa atin. Kaya sana, patuloy natin na pagsumikapang kumilos sama-sama upang patuloy tayong umunlad bilang isang sambayanan. At ngayon ay pinapalaala din po sa atin. Bukas ay panahon na po ng Kwaresma. As Wednesday na po bukas, baka malimutan natin. Kaya nga, paalaala, ito po ay araw ng pag-aayuno at abstinensya. A day of fasting and abstinence. Abstinence, iiwas tayo sa pagkain ng karne. Magsasakripisyo. Fasting, aalis muna tayo dun sa ating usual na ginagawa. Lalo tigit sa pagkain. Lagi yung hamon eh. Kung 3 times a day tayong kumakain, so bukas 1 full meal lang po muna tayo. Yun ang rekomendasyon. So kung meron pa kayong ibang sakripisyong nais gawin, ay pwede po, Basta bukas ay araw ng pagsasakripisyo.
Dalawang araw lang naman po yan, yung fasting and abstinence natin sa buong taon. Ash Wednesday and Good Friday. Baka lamang makalimot, ano? Ay mahirap po yan, ano? Minsan hindi natin naaalay naroon, almusal pa lamang ay di nakapag-bacon, O, ipaalaala na po, ano? Bukas ay Ash Wednesday. Kaya ibig sabihin lang, o kailangan natin ito. Kailangan natin sa buhay natin bilang mga Kristiyano at bilang Pilipino yung matuto na magsakripisyo. Sabagat ito ay para sa ikauunlad ng ating pagkatao, ng ating pagiging alagad ni Kristo. Yung pagsakripisyo ng ating pansariling kagustuhan ay magdadala din sa atin sa ikauunlad ng ating bayan. Kaya lagi po yung paalaala ni Susan Roses, tatandaan natin, huwag mahihiyang magtanong. Marami pa po nating maiaambag para sa ikauunlad ng ating probinsya, ng ating sambayanan. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Marami po tayong maiaambag. Kaya, bilang mga alagad ng ating Panginoong Kristo, nawa, sama-sama tayo na kumilos upang mapaunlad natin ating buhay bilang Kristiyano at bilang mga Marinduqueño. Magsitayo po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Ngayon tayo nagkakatipon, mga kapatid ko minamahal, para gunitain ng mga biyaya at pagpapala ng po may kapal. Idalangin natin, itaguyod niya tayo para hilingin ibigay ang mga minamarapat niyang hingi natin at makamtan. Sa bawat panalangin po ang ating itutugon, hinihiling namin kaawaan mo ang iyong bayan. Hinihiling namin kaawaan mo ang iyong bayan. Para sa ating Papa Francisco at Obispo Marcelino Antonio at buong kaparian kaysa ng mga taong ipinagkatiwalang kanilang pangangasiwaan, manalangin tayo sa Panginoon. Hinihiling namin kaawaan mo ang iyong bayan. Para sa mga umuugit ng pamahalaan at mga lingkod na katuwang sa pagmamalasakit ukol sa kapakanan ng kanilang pinangangasiwaan, manalangin tayo sa Panginoon. Hinihiling namin kaawaan mo ang iyong bayan. Para sa mga naglalakbay sa dagat, sa impapawid at sa lupang ibabaw, at para sa mga napipiit o nasa mga bilangguan, manalangin tayo sa Panginoon. Hinihiling namin kaawaan mo ang iyong bayan. Para sa ating lahat na nagkakatipon ngayon, may pananalig na maaasahan at pagmamahal sa Diyos na ating pinagpipitaganan, manalangin tayo sa Panginoon. Hinihiling namin kaawaan mo ang iyong bayan. Ama naming makapangyarihan, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang pagdalangin ng iyong bayan upang hinihiling namin ng may kapakumbabaan ay marapatin mong dinggin pakundangan sa iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang liturhiya ng banal na Eucharistia. Magsiupo po ang lahat, sama-sama tayong umawit habang inihahanda ang mga alay. Kalaya
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ikalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayon aming paglingkuran, inihiling namin naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang ay mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mo magbago ang kinimayas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manatili po tayo nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Marcelino Antonio na aming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlayan na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Kapangyarihan ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo at maghangad na kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
ihanda ang sarili sa pakikinabang. Mga kapatid, narito si Kristo ang kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, di ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Makaupo po tayo at umawit sa pakikinabang. Sa pagtagka po ng banal na komunyon, panatilihin po natin ang kaayusan at tamang distansya sa bawat isa. Maraming salamat po. Ang mabuti kami at manalangin.
Magsiupo ang lahat para sa panalangin pagpapakinabang. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming mapakinabangan, ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig na ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos. Awitin po natin ang pangwakas na awit. Maraming salamat po at happy anniversary!